Ang ating pag-aaralan sa gabing ito is about seed. So sabi sa Matthew chapter 13 verse 18 to 21, ito po, very common sa atin ito, no? The parable of the sower. Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil ones comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. The seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and wants to receive it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. The seed falling among the thorns referred to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop, yielding 160 or 30 times what was sown. Heavenly Father, may your gracious words be imparted in our heart and in our mind. We ask the Holy Spirit to lead us in the way that we should go. Help us to understand the word that we read, O Lord, in your name. Amen. Hallelujah. Dito mga kapatid, yung parable of the sower, parang yung farmer naghagis ng buto o butil, may nahulog sa kalsada, may nahulog sa batuhan, may nahulog sa thorny o matitinik na damuhan, at meron o dawagan, meron namang nahulog sa mabuting lupa. Kung mapapansin natin dito mga kapatid, seed can be received by any kind of soil. Do you believe that? Whether it is in the roadside, on the rocky ground, thorny, and good soil. Hello? Ang soil na tinutukoy dito o yung lupa na pinagtataniman is compared to a person hearing the message of the kingdom. Meron po bang nakikinig sa gabing ito? So, kayo po ang itinuturing na lupa. Hello? Naunawaan po ba natin? Kaya, marami ang naniniwala, miski na mali, basta't may naghasik, tiyak may maniniwala. Dahil ang lahat ng uri ng lupa o puso ng tao, tatanggap at tatanggap yan. Kung ang puso mo o yung klase ng lupa sa gabing ito ay nasa tabing daan lamang, o ang puso mo ay nasa batuhan, o matigas ang puso mo, o ang puso mo naman ay nasa dawagan o mabuting lupa, kapag ka meron kayong tinatanggap ng information, you always receive that. But there is a characteristic among the four. Kaya, madaling malaman kung anong klase ng buto ang naitanim sa isang tao sa pamamagitan ng kanyang bunga. Tama ang sabi ng Mateo 7:16-20. By their fruits you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit,
and bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. Pwede po ba kayong tumingin lahat sa board? Meron ako. Ano nakalagay dyan? Hey, man! Oh, ikaw yun, ha? Anong next na tanong? What kind of seed planted in you? Hello? Sa gabing ito, ano nga kaya ang klase ng buto na naitanim sa atin? Of course, sabi ng Matthew 13, 24-28, Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, the enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. The owner's servant came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from? An enemy did this, he replied. Remember this, mga kapatid. There are two persons who sow a seed. God and Satan. Hello? Sabihin nga natin, God and Satan. Hallelujah. In verse 36, then he left the crowd and went into the house. His disciple came to him and said, Explain to us the parable of the weeds in the field. He answered, The one who sowed the good seed is the Son of Man. The field is the world, and good seed stands for the people of the kingdom. The weeds are the people of the evil one, and the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are the angels. So, tingnan po natin, ha? Make sure that you, as a person, is a good soil tonight. Are you a good soil? Tingnan ninyo, ha? Good soil ka ba? Or ikaw ba ay along the pathway? Ikaw ba ay mabato? O ikaw ba ay thorny soil? Or a good soil? Alright. So tingnan po natin. Ang good seed na tinutukoy po dito is what? Can we say good seed is the Word of God? Okay. Ano daw yung good seed? Salita daw ng Diyos. Amen? Ano naman po yung bad seed? It is the word comes from the devil. O sino naman ngayon ang sower of good seed? It is the Son of Man. Sino yun? Si Jesus. Hello? At tayo na mga nasa kaharian. Ang sower ng bad seed, masamang salita o walang kwentang salita, ito ay mula kay Satanas. And soil is the heart that receive the seed. Understand? Hello? So balikan natin yung Matthew chapter 13 verse 19. Yung unang soil, ano yun? Sabi niya, when anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. Ano daw yung unang klase ng soil? This is the seed sown along the path. Ito daw po, yung klase ng lupa na nasa tabing kalsada, na napadpad doon yung butil. Anong karakteristik meron sa kanya? Unang-una, does not understand it.
Sino sa inyong nakikinig sa gabing ito na hindi nauunawaan ng sinasabi ko at naririnig ninyo? Kung hindi nyo nauunawaan yan, mga kapatid, ano daw mangyayari? Kukunin kagad, dadagitin kagad ng ibon yung butil na yon at kukunin sa iyo. Hello? Sino yung kukuha? Ang masamang espiritu. Dahil hindi mo naunawaan yung itinatalim na salita ng Diyos sa iyo, maya-maya lang nanakawin na sa iyo. Yan ang karakteristik ng klase ng lupa along the path. And number 2, will let the enemy snatch it away. Pinabayaan mo na lang na kunin sa'yo. Hindi mo na nga naunawaan, hindi mo pa iningatan. Marami pong ganyan. Simba lang ng simba, pero hindi inaalagaan. That is why I encourage everyone to write down. Because through writing down the Word of God that you receive, mga kapatid, you are securing the Word. From Monday to Friday, I am here 6:30 in the morning. Alam ni Erwin yan, 6:30, 7, dito na ako. And I open my notebooks and review. Hindi na nanakaw sa akin. Because I am not a soil along the path. Kasi kung ikaw along the path, gano'n ang karakteristik mo. Nanakawin lang sa'yo na nanakawin. Pinababayaan mo lang din namang manakaw. Kaya pag tinanong mo, ano yung tinuro nung linggo ni Pastor Lucky? Hindi mo na alam. Why? Kasi ninakaw. Kaya ako ang ginagawa ko, binabalikan ko. Lunes, nire-review ko siya. And then, revelation upon revelation. Kaya excited ako matapos yung opisina ko, magtatambay talaga ako doon. I will work. Naunawaan po ba ninyo? I am not just commanding you to do it. There is a significance of writing down notes. Hindi pa pwedeng sasabihin mo, magaling ako, magaling memorization ko, No. Wala kang magagawa dyan pag ninakaw ng ibon yan, which is the evil spirit. Write down. Alam ko, pagka kayo nakaupo dyan, there's a lot of revelation. Pag may revelation sa inyo na hindi ko nasasabi, sulat nyo. Amen po ba? In Ephesians chapter 6, mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang tanging opensiba na ibinigay sa atin. Siya ay kinumpara sa helmet. Ang salita ng Diyos ay kinumpara sa helmet at saka sa espada. Kapag may alam kang salita ng Diyos, pinoprotektahan niya ang iyong kaisipan. Kaya si Jesus, nung tinutukso siya ng dyablo, nire-rebuke niya ng salita ng Diyos. Hindi kayang pasukin because it is the helmet. And ang pinaka-offensive po natin is the sword. Pinalayas niya ang demonyo sa pamamagitan ng karate o baril. Paano niya pinalayas? Word of God. Hello? Kaya pag wala kang alam na salita ng Diyos, hindi ka irerespeto ng demonyo. Nanakawin niya yan nang wala kang pahintulot. So bilang matalinong anak ng Diyos, from now on, you write it down. May babalikan ka. Amen. Sabihin mo, hindi ako yon. Simula ngayon, hindi ako ang uri ng lupa na basta na lang aagawan ng salita ng Diyos. Pangalawa,
In verse 20, the seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receive it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Ito yung nakapakinig ng salita ng Diyos. At nung tinanggap niya, tuwan-tuwa siya. Oo nga, no? Ang ganda ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Nagalak, pero dala lamang ng emosyon. Alam naman nating lahat kung ano ang nagagawa ng emosyon. Ang emosyon ay pwedeng mabago. Ang emosyon ay depende sa sitwasyon. Yan ang uri ng klase ng lupa na mabato. You will receive, oh praise the Lord, hallelujah, ang ganda ng word na na-receive natin ngayon. Pero hindi tumimo sa puso. No roots. They last only a short time. Hindi nag-uugat. Walang lalim o pundasyon para sana magsilbing kapit sa panahon ng pagsubok. Kaya pagdating ng pagsubok, wala. Madali siyang ma-uproot kasi wala siyang pundasyon. Hindi po ba ang hirap bunutin ng isang halaman na marami ng ugat sa ilalim ng lupa? Hindi mo na siya basta-bastang. Pero itong uri ng halaman na tumubo sa kanya, hindi po siya dumami ng ugat sa ilalim. This is the kind of person who received the word, but his heart is a ground of rocks. Hallelujah. Sabihin mo uli sa sarili mo, Lord, hindi ako yun. Simula ngayon, lahat ng bato, aalisin ko. Tingnan nyo yung mga farmers, nagtatanim, anong ginagawa? Kinukultivate, pinadadaanan, inaararo muna. Ang purpose po noon, to loosen the soil. Tatanggalin yung mga matitigas, yung mga bato, tatanggalin lahat yon. So that pag nagtanim po sila ng butil, yung ugat po noon ay malayang maka-penetrate sa ilalim. Amen po ba? Ha? Hindi lang po tayo basta uupo nang wala po tayong dahilan. Kaya po ang mga tao madaling tamaan ng sari-saring problema because we do not keep the Word of God, which serves as helmet and a sword in our lives. Tutuloy pa ba natin to? Okay. Pangatlo, the seed falling among the thorns, dawagan o matitinik, refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. Ano ang kalaban? Pag-aalala at panlilinlang ng kayamanan. Tumubo siya. May kapit at may pundasyon. Pero ano nangyari? Nagpaloko sa pakiramdam at sariling isip. Nadala ng emosyon. Yan ang kadalasan sa mga lingkod ng Diyos. Si Ananias and Sapphira. Sino nakakaalala sa kwento ni Ananias and Sapphira? Nagbenta sila ng lupa nila. Nangako sila na ibibigay yung napagbentahan. Pero nung naging pera na, yung pera may tao, yung tao walang pera. Ang laki ng nagagawa ng pera. Si Judas,
pinagpalit si Jesus sa halagang 30 denaryo. Si Peter, si King Saul, nanghinayang sa mga, si Elijah, natakot kay Jezebel. Si Abraham, natakot siya na malaman nilang asawa niya si Sarah kasi ang ganda ni Sarah. And the disciples, ano nangyari sa disciples? Iniwan nila si Jesus, nagtakbuhan lahat. Kapag sa tao ka tumingin, tiyak, maapektuhan ka. Hello? Yan ang kailangan nating ma-overcome. Nagpapalin lang tayo sa kayamanan na ito na akala mo hindi na mauubos. Nung binless ka ng Panginoon, doon ka na tumingin sa blessing at hindi na doon sa nag-bless sa'yo. Yun po ang nakakalungkot na parte. Kapag ka doon ka tumingin sa blessing at hindi doon sa nag-bless sa'yo, ang tinignan mo na yung blessing, alang kasunod na niyan, worries. Kasi nasanay ka na, baka maubos. Instead of faith. Nakakalungkot po yan. Maraming Kristiyano po ang ganyan. And we are also guilty of that. Lahat po tayo rito. We are guilty of that. Madaling sabihin pag wala pang sitwasyon. Bakit nagkaroon ng sitwasyon? Kasi nagkamali ka ng pinili nung dumating sa iyo ang pagpapala. Madaling sabihin, magta-tithes ako. Mag-o-offering ako kasi wala pa yung pagpapala. Pag pera na yan, nasa harapan mo, naku po, maniwala ka sa akin, struggle yan. Pag may pera na kami noong araw pa, sineseparate na namin. Unang-unang isa-separate yung tithes. Maganda pa yan sa umpisa, tithes. Ito, bayad. Ito na lang natira. And you are tempted. Ay, yung tithes parang, Lord, maunawaan mo naman kami. Bakit? Nagdulot na sa iyo ng worries. Doon ka tumingin eh. Hindi mo tinignan, hindi mo man lang inisip na nabigyan ka nga ng ganyang blessing, hindi ba kayang bigyan uli-ulit ng Panginoon? Bakit mo katatakutan ang isang bagay? Maraming ganyan. And we are all guilty. Lahat tayo dumaan sa stage na yan. Kaya nga po dapat ayusin natin, i-cultivate natin ang ating mga puso bilang isang uri ng lupa na tumatanggap ng salita ng Diyos. Amen? And pang-apat, ito po ang dapat puntiryahin natin. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 100, 60, or 30 times when was sown. Ito yung nakakatanggap ng salita at nauunawaan ang salita ng Diyos. Yan daw po ang mamumunga ng 100, ng 60, 30. Nauunawaan at sinapuso ang salita ng Diyos. Si Noah, ang sabi ng Diyos sa kanya, nakarinig siya ng salita. Gumawa ka ng malaking daungan sa ibabaw ng bundok. Kung ikaw kaya nakarinig nun, Lord, nagtitrip ka ba? O sige, gagawa ko ng daungan. Paano ko ibababa? Ang tubig nasa baba. Pinagawan mo ako ng daungan sa ibabaw ng bundok. Pero anong ginawa ni Noah?
nakinig siya at naniwala sa salita ng Diyos. Ano nangyari? Yung tubig ang umangat. Kaya kapag naniwala ka sa salita ng Diyos, when He said, give your whole tithes and offering, hindi ikaw ang lalapit sa blessing, yung blessing ang aangat sa'yo. When you follow the Word of God strictly, you will attract the blessing. Design niya yun eh. Hindi yung isip mo, ang barko para sa tubig. Pero yung barko, ginawa sa bundok. Paano ko ibababayan? Pag pinadaus-dus ko, masisira. Ngayon talaga mangyayari, pag ikaw ang nagpumilit lumapit sa blessing, masisira ka lang. Pero dahil sa pagsunod ni Noah, ang tubig ang umangat. Inabot ang bangka. Hallelujah. Si Job, hubad akong dumating sa lupa, hubad din akong aalis. Nawala ang lahat ng kayamanan ni Job, nagkasakit siya, pero ibinalik ng Diyos 3 times. Si Joseph the dreamer, naniwala sa Panginoon, siya ay iniluklok sa mataas na posisyon sa Egypt. Si Ruth, si Esther, si Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego, wala man gawin ng Diyos namin, hindi pa rin kami luluhod sa rebultong yan. Grabe, mga kapatid, ang pananampalatayang ito. Si Paul, sabi ni Paul, I am ready to be in prison and to die. Sabi sa Acts 21. Akalain mo sa mga taong ito, nang dahil sa kanilang paniniwala at paninindigan sa salita ng Diyos, dapat po tapos na ang sangkatauhan. Hello? Kung hindi nanindigan si Noah, lubog ang sangkatauhan. Wala na dapat ang tao. Amen? Kung hindi, dahil kay Jesus, not my will but thy will be done, wala na rin dapat katauhan na maliligtas. Amen po ba? It is a great blessing. Tandaan po natin, this is the characteristic of seed to good soil. Ang isang butil, kapag ka nahulog yan sa mabuting lupa, number 1, it will undergo a process of undeserving change and challenges. Kapag nataniman ka ng salita ng Diyos, may proseso talaga ng pagbabago. Kaya sabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. May challenges yan, pero hinaharap mo ng buong tapang. Number 2, experience liberating death. Ang isang butil, mga kapatid, mamamatay muna yan bago lumabas ang sprout sa kanya. Amen po ba? Handa kang magsakripisyo at patayin ang sarili mong mga kagustuhan. Tandaan po natin, ang patay, hindi na yan naalis sa kanila lagyan. Ibig sabihin, nananatili na siya sa puso mo. Pangatlo, suffered a process of transformation. Yun ang sinasabi ko sa iyo, yung buto, magugulat ka, mabibiyak, unti-unti may lumalabas sa kanya na toge o ugat. Masakit yon, pero lumalago at buhay ka. Amen po ba? Kaya nga po, makikita mo, out of abundance of the heart, the mouth speak. Mauhuli mo talaga eh. Kung sino yung
merong butil na tumubo. Mauhuli mo sa bibig. Lilitaw at lilitaw kung anong nilalaman ng puso niya. Number 4, sabi niya, live through unending time. O sabi ko kanina, kapag patay na, hindi na aalis yan sa kinalalagyan. Ibig sabihin, permanente na siya dyan. Unless ilipat ng farmer. Naintindihan nyo? Kung saan po siya nakalagay at doon na siya tumubo, doon na po yan. Unless ilipat ng farmer. So, sabi sa Colossians chapter 3, verse 2 to 6, let us focus on heavenly things. Since then, you have been raised with Christ. Sino rito ang na-raise na kay Christ? Sabihin mo, ako yun. So, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, sino na raw ang buhay natin ngayon? Si Kristo. Appears, then you also will appear with Him. Put to death, therefore, whenever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. Kaya nga po, we are so blessed. Inilawan natin kanina ang ating logo. Ano pong nakalagay doon? Live in Christ. Hallelujah. Yung baptism, kasama natin siyang namatay, pero kasama rin tayong mabubuhay. Purihin po ang Panginoon. In verse 7, you used to walk in these ways, in the life you once lived. But now you must also rid yourself of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Alam mo yung malice? Nakaw, usong-uso yan. We jump into conclusion. Kaya relax lang po tayo. Amen? Do not judge. Do not judge. Amen? Hayaan na natin si Lord. Kung yun ang nangyari, baka may dahilan. Kaya tinatanong ako ni Monique, sabi niya, paano si Kuya Bunso? Ligtas ba yun? Who am I to tell? Hindi naman ako nagliligtas. Amen? Hindi ko alam. It is only God. Pero yung act of pagpapakamatay niya is act of having no faith to God. Yun lang ang pwede kong sabihin. Yung pagpapakamatay niya, kawalan ng pananampalataya yun. And sabi ng Hebrew 11, if there is no faith, you can never please God. Hello? Yun lang ang pwede ko sabihin kasi yun lang ang nakasulat. Pero yung sasabihin mo, maliligtas ba siya o hindi ko alam. It is only in the hand of God. It is only in His decision. Whether he is saved or not. Pero sabi niya, 1 Timothy chapter 1, verse 2, verse 2 to, verse, chapter, 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 4, gusto ng Panginoon, lahat ng tao ay maligtas. So, let's focus on heavenly things. Mga kapatid, God is looking for a good soil. A true worshiper. To bring the culture of heaven on earth. Sino yung good soil na yon? Ang good soil na yon is a person who appreciates, a person who pleases God, a person who is loving God, a person who is worshiping God, a person who is thanking God, a person who is available anytime that God needs him, and a person who is living for God and not to man.
Hello? Kanino kayo nabubuhay? Kanino kayo bumabangon? So mga kapatid, let us focus on heavenly things. Let us focus on our heart being the person who appreciates, who pleases, who is loving, worshiping, thanking, available, and living for God and not to man. Amen? Pwede ba yan? Pwede yun mga kapatid. Malalaman nyo yan sa linggo. Makikita ninyo. Oo nga, no? Ganun pala yung sikreto. Sino rito ang gustong mapagpala ng Panginoon? Ha? Sa higit na inaakala niya, may sikreto po. And that is the one that I'm going to share to you on Sunday. So to God be the glory, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Ang Diyos po ay napakabuti.